If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. It's not so much staying alive. Staying human is important. There are thought criminals who maintain that the resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real. I love you. I love you too. War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is Christ. O teka, baka i-quote ninyo kami, i-cite ninyo Padilla 2026, hindi yan galing kay Russell Hindi ito political campaign ni Russell. Yan ay galing sa isang libro na pag-uusapan natin ngayon. Oo, sana nga kasi mahirap na. Kung marinig mo sa balita yan baka isipin quote ba yan o yan na mismo ang headline? Sa tingin ko, yung mga ganitong moments natin pare, punong-puno tayo ng ganitong interes at enthusiasm nung nasa kolehiyo tayo. If you can remember, do you still remember yung mga required readings nyo noon sa philosophy? And kailan ka huli nagbasa ng mga required readings mo? Di ba? Usually kasi yung mga authors, purposively, di ba, tumatatak yan sa atin dahil requirement. Pero bibihirang-bibihira yung makaka-discover ka ng mga authors na in a way magshe-shape ng pananaw mo at ng manner by which nakikita mo ang mundo. No? Sa experience ko, malaking ambag si Paulo Coelho. Pero sa episode na 'to, merong isang natatanging author na lately ay nabigyang diin ulit yung kanyang estilo by no other than the Pope himself, Pope Leo XIV, sa isa sa kanyang mga speeches. No? So sino ba to? At ikaw ang bumida sa episode natin ito. Yeah. Ngayon ay pag-uusapan natin si George Orwell, no? One of the well-known British authors nung nakaraang siglo, and yeah, that is true, nabanggit siya ng Papa because yung tinatawag na Orwellian language. Ano ba itong Orwellian language? Yung double speak na if you can see mas na-apply sa ating panahon, no? Sa pag-uusapan natin siya. And also, well, yung type ng kanyang pagsulat, no? Well, we will focus on a book, yung 1984, no? Which is said to be a dystopian, no? Dystopian. Alam niyo yan, 'di ba? Utopia is the ideal city. Dystopia yung baliktad, no? So, for example, after ng nuclear war, no? So, yung Fallout na games, no? Or yung series na Fallout, yan, mga dystopian yan, no? And one of the pioneers ng dystopian literature ay itong si George Orwell, no? So, actually, nowadays, medyo bumabalik yung interest Kung napansin ninyo, yung interest sa dystopian fiction, yung Squid Game, napanood niyo yung Squid Game, di ba? Yung Black Mirror na series or movie. Iba pang mga types, no, ng dystopian future, especially now na parang with the AI and everything. Parang parang napanood na natin to sa sa mga sci-fi na dystopian movies bakit parang inuulit natin, no? Pero today we will focus on 1984
of George Orwell, no? Ano, as a guide, no? Gaano muna tayo dito. Ipe-present ko sa inyo muna si George Orwell and then yung kanyang libro na 1984 tapos mag-delve dive tayo ni Russell mamaya sa mga themes nito na parang napapansin natin sa panahon natin ngayon na ano, na nandito, no? So, sino muna yung author? Kasi kapag usapang literatura, usapang filosofiya, dapat kilalanin muna natin sino ba yung nagsulat, no? Saan siya nanggagaling, no? George Orwell, hindi niya yung tunay na pangalan, ha? Ang tunay niyang pangalan ay Eric Arthur Blair, okay? Itong si Eric at Arthur Blair ay anak ng mga civil servants, English civil servants. Yung parents niya ay nag-serve sa British Empire sa India, no? Sa panahon na yun, ano pa yung India eh, part pa siya ng British Empire eh. Masasabi natin ano sila, lower upper middle class, no? Although they are upper lower middle class, dahil civil servant yung parents niya, no? I think parang pulis ata yung tatay niya, if I'm not ano, mistaken, di ko na sure. So, in a way, may ano, they have to maintain certain ano, um, outside appearances ba ng nobility, no? Although they are on the lower ranks ng nobility in that sense, no? Anyway, so he grew up in India. Later on ay siya ay sinend sa pabalik sa Inglaterra, no? Kung saan siya nag-aral hanggang sa I think sa Oxford siya ata I'm not sure. Nag-aral lang sa university, no? One of his teachers there was also another great author, no, ng dystopian literature, si Aldous Huxley, no? Itong si Aldous Huxley, hindi niya nagustuhan yung 1984 kasi magkaiba sila ng mindset ni George Orwell, no? Na paano yung magiging future o yung present day natin na dictatorship, no? Kasi kay George Orwell na makikita natin mamaya, it's ano, control of the mind. Kay Aldous Huxley, it's the control of the heart, no? So anyways, so dahil siya ay lower upper middle class, you know, yung kadalasan na pag-aral sa university, of course, he had a very left-leaning ideology, no, politically speaking. Early stages ng buhay niya, he was very close sa socialism, sa communism, no. In fact, nung nagkaroon ng Spanish Civil War noong 1936 to 37, so it was between the Republicans, which is an amalgamation of anarchists, communists, socialists, no, against the nationalists na ang leader nila is si General Franco, no. The conservatives, ang mga fascists din nandun, yung mga Carlists na tinatawag, no. So itong si Eric Blair, yung tunay niyang pangalan, nag-volunteer siya. Hindi niya bansa yun eh. Pumunta siya ng Espanya and he went to become one of the volunteers for the Republican army, no, dun sa mga anarchists as mga leftists, no. And doon sa kanyang experience, marami actually mga authors pre na nagpunta sa Spanish Civil War. Si ano rin, si Hemingway, nag-ano rin yan, nag-volunteer din yan para sa Republican Army. Pero doon niya na-experience ni George Orwell yung reality na although theoretically, ideally, ideologically, they think they are in the right, no? Laban sa fascismo, no? Pero nakita niya rin yung brutalidad ng mga komunista, especially yung mga Russians na nag-volunteer, no? Na hindi lang brutalidad laban sa mga kalaban nila, sa mga nationalists, but also towards their own people, no? Yung mga leftists din na hindi nila kapareho. Kasi ano tayo, minsan inisip natin left, isang malaking bloke. Hindi, magkakaiba pa yung mga yan. 'Di ba? May ano nga yan, 'di ba? MLM, bla 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 bla. Tapos nag-aaway-away sila, nagpapatayan din sila.
no? So nakita niya 'yun, nakita ni George Orwell 'yun, and doon medyo doon nagsimula yung kanyang pananaw sa anumang uri ng totalitarianism, 'no? I it might come from the left or from the right, 'no? So, nagsimula siya pagbalik niya ng Inglaterra, kinuha niyang pen name yung George Orwell. Before niya isulat yung 1984, nagsulat pa siya ng isa, yung pangalan ay Animal Farm, 'no? Yun naman ay kanyang yun ang best, maikli lang yung libro, best na refutation ng communism. Kasi yung mga baboy dun nagrebelde laban sa yung mga animals nagrebelde laban sa farmer, so monarchy, 'di ba? Tapos after nun yung mga baboy yung naging hari-harian. Tapos sabi niya dun "We are all equals, but pigs are more equal than others." So parang may ganun siyang commentary na ito yung nangyayari sa communism, 'no? Then 1948, sinulat niya yung 1984. So bakit 1984? Kasi binaliktad lang niya yung yung 48, nilagay lang niya 84, 'no? So, by this time also, ang 1984 ay isa sa mga huli niyang libro kasi he was suffering tuberculosis nung panahong ito. Tapos ewan ko kung yung kaibigan niya rin kasi nagsabi sa kanya, "Oh, may sakit yung tuberculosis, 'di ba? Kailangan mong magpunta ka sa sa malamig." So, pinapunta siya sa Scotland, dun sa isang, secluded na island dun na Jura ang pangalan. Tapos meron siya dong cottage. Ang problema, ang malamig dun, eh, di lalo siyang inuubo, 'di ba? Tas ang layo-layo niya sa ospital. Pero during that stay dun sa cottage na yun, dun niya sinulat yung 1984, 'no? Now, before we delve doon sa 1984, we have to clarify things. First, itong 1984 at yung kanyang, laging reference dun sa kay Big Brother, okey, yung laging nagbabantay. It should not be interpreted as only an application ng criticism kay Stalin at sa USSR, 'no, sa Union of Soviet Socialist Republics. No, 1984 is a warning sa anumang sistema, Western man 'yan, Oriental man 'yan, lahat ng sistema, especially after ng World War II, yung mga ideologies na gumagamit ng propaganda. And remember, by this time, the main machine for propaganda was mass media, TV, radyo, dyaryo, 'no? May pa yon, may delay pa yon. Eh, paano pa today, 'di ba? So, today immediate na lahat, eh. So, lahat ng sistemang gumagamit ng propaganda, ng surveillance nowadays may issue 'yan sa US, yung mga flock cameras, eh. And yung pagbaluktot, ito titingnan talaga natin kasi ito yung pinaka, I think, nag-a-apply sa panahon natin, eh, yung pagbaluktot o pagbigay ng bagong meaning sa mga salita, 'no? Pagbigay ng mga bagong meaning sa salita para habang nagbabago yung wika mo, nagbabago rin yung isip ng mamamayan, 'di ba? Kaya ginawang vernacular, hindi nalatid yung misa. Hindi, joke lang. Pero may gano'ng may gano'ng, part, 'no? I-mention din natin yung kasi para rin kung gusto ninyong mag-delve deep dito sa, in a way, philosophy um, ni George Orwell, meron siyang isang essay din na it can be used, 'no, RRL ninyo, yung Politics and the English Language na essay nung 1946 yung sinulat. Dun niya nilatag yung theory niya na kapag pinasama mo yung language, eh, sasama rin yung pag-iisip, 'no? O pagka inano mo yung language, ginawa mong sweeter, masu-sweeten din yung pag-iisip, 'no? Yan yung tinatawag nating newspeak. Mamaya natin yan i-di-discuss doon sa 'pag dini-discuss na natin yung themes nung libro, 'no? Kasi again, this episode is an invitation for you rin para basahin. Maikli lang naman yan, yung na yun, yung librong yon, 'no? If you want more about the book, about the author, I will recommend to you yung isang episode tungkol sa 1984 ng podcast nila Dominic Sandbrook sa
The Book Club. Maganda yung doon, yung discussion nila. Pero tayo siyempre, tayo, thematic tayo. So, yun natin yung mga tema. Yeah, which is interesting kasi dahil nga yun naman lagi approach natin sa tamang usapan. So, kung titingnan niyong maigi, hindi siya nagwa-warn warning against communism lang. But rather, para kay Orwell, kahit sino puwedeng maging si Big Brother. Puwedeng maging master surveillance agent o master spy or yung ultimate na nagkokontrol ng mga bagay-bagay. As long as the people, tayo, kung sino ang tino-tolerate natin, hinahayaan natin, yun, kahit sino puwedeng maging Big Brother. Actually, speaking of Big Brother, kasi baka inisip niyo, teka, anong pinangkinalaman nito sa PBB, Pinoy Big Brother? Yung hindi lang Big Brother na TV reality show. Galing yan ng UK, yan ang original UK. Na-inspire din yung gumawa nun sa 1984. Kaya rin Big Brother yung pangalan. Although 1984 is more dystopian kaysa dun sa TV reality show sa TV. So, lang muna tayo. Summary, spoiler free ito. Kaya kahit hindi nyo pa nabasa, you can still follow it. Later on, you can read the book, no? So, mabilisan lang na summary ng libro. Okay? So, yung bida dito sa librong ito sa 1984 ay si Winston Smith ang pangalan niya, no? Siya ay civil servant din. Pero mababa lang na opisyal. Kumbaga SG1, SG 4, mga ganyan lang siya. Okay? Siya ay nagtatrabaho dun sa Pilipinas, meron tayong tinatawag ng mga departments, di ba? Sa gobyerno. Sa mga parliamentary democracies katulad ng UK, ng Espanya, no? Ang tawag doon ministries. Noong 1970s, ministries din ang tawag sa atin. Kaya may mga documents tayo ng Ministry of Education, Culture and Sports, di ba? May mga ganyan. So sa sa ibang bansa, ministries. So si Winston Smith, siya ay mababang civil servant sa Ministry of Truth. Okay, anong trabaho nitong Ministry of Truth? Mamaya natin yan titingnan, yung mga pagbago-bago ng language, no? Pero ang masasabi ko lang sa inyo, wala siyang kinalaman sa pagsasabi ng katotohanan. Okay? So, ang pinakatrabaho ni Winston Smith doon sa Ministry of Truth ay yung mga lumang balita, yung mga lumang dyaryo, ine-edit nila. Okay? Ito ay inspired sa tunay na buhay. Kasi si Joseph Stalin ang nag-imbento ng Photoshop. No, hindi naman literal. Pero siyang pinakaunang gumamit nun sa kagustuhan niya. Kuwari may picture si Stalin, 'di ba, na magkasama sila ng isang ganyan. After 5 years, yung kasama niya napurga, isa sa mga pinapatay niya. I-edit niya yung picture na yun para hindi nakakasama niya, 'di ba? Para hindi masasabi, bakit kaibigan mo yan dati tapos sasabihin mo yung corrupt, 'di ba? So ngayon, dito na-inspire itong sa 1984. Yun ang ginagawa sa Ministry of Truth. So para maging maging coherent ba yung messaging ng partido, no? And yung world nung 1984 is divided sa 4 na zones, no? 3 estado tapos isang free for all na war zone, no? Russia, continental Europe, yan ang Eurasia. East Asia pala ang China, Japan, yan. Tapos yung Oceania, yan yung American continent, tapos yung British Isles. Tapos yung free for all kung saan nagigera lahat, yung Africa. Okay? Tapos yung UK, yung British Isles, lang yan, parang forward base ng Oceania. May perpetual war between these 3 super states, no? Ideologically different sila. Pero ang sistema nila, minsan magkalaban itong dalawa, tapos kakampi itong isa, tapos
biglang next year magkalaban itong dalawa, kakampi. Gano'n, may pagbabago palagi 'no. So lagi ang estado ng mundo nun laging nasa digmaan kasi merong ideological divide, 'no. Pero laging nagbabago rin sinong kaaway mo, sinong kalaban mo, 'no. So kunwari ngayon unity team tayo, tapos kinabukasan hindi na, magkaaway na tayo 'di ba kasi ano ka, bangag ka na, parang gano'n, okey? And then doon sa dahil nasa British Isles yung ano, yung bida si Winston Smith 'no, so nasa Oceania siya, yung mukha ng partido, yung mukha ng kanilang ano, kasi one party state yun, eh, ay yung tinatawag na si Big Brother, okey? So katulad ng sa PBB, nakikita niya ang lahat 'no. Hindi natin alam kasi yung libro mismo hindi rin niya sinasabi sino si Big Brother, nag-e-exist ba talaga siya o isa lang ba siyang construct ng partido para makontrol ang masa o buhay pa ba siya, 'di ba? Kasi malay mo patay na kasi diktador, 'di ba? Pero ang main na message palagi ng partido sa lahat ng tao, laging may mga posters, "Big Brother is watching you." So ngayon, si Winston, wala naman siyang high stakes kasi nga mababang opisyal lang naman siya ng pamahalaan, eh. 'Di ba, gagawin lang niya, papasok lang siya, tatrabaho siya, uuwi siya sa bahay, kakain siya, manonood siya ng palabas na sinesponsoran ng ano, ng estado, ta's matutulog siya. Gano'n lang ang buhay niya. However, one day, natagpuan niya si Julia, 'no, si Julia. So, si Winston at si Julia pareho silang may asawa na ibinigay ng estado sa kanila ng partido, okey. Pero Winston and Julia fell in love with each other. And that spark yung mga duda sa isip nilang dalawa, especially kay Winston 'no, na makikita mo sa libro yung pagbabago sa isip niya ng, "Tama ba 'to? Ito ba talaga yung tamang ginagawa natin?" And then they will find out a group 'no, na in a sense, ano, parang resistance group within the state, yung tinatawag na brotherhood 'no, yung mga rebelde. Makikilala natin dun, matatagpuan na makikilala nina Julia at ni Winston yung character na pangalan ay si O'Brien 'no, si O'Brien. Siya ay parang member at mataas ang katungkulan niya dun sa brotherhood, sa resistance movement 'no. Pero later on, although I said na ito ay spoiler free 'no, later on, ito spoiler na 'to kaya puwede ninyo 'tong i-skip ng konti. Later matutuklasan nila na itong si O'Brien, leader ng resistance, ay siya ring mataas na opisyal ng estado nung Tot Police na tinatawag 'no, yung pulis na nagbabantay sa anong iniisip mo 'no. And because of that, nahuli sila, si Julia at si Winston 'no, at dinala sila sa tinatawag na Ministry of Love. Okay, so kung nga kanina ang Ministry of Truth ay walang kinalaman sa truth, ang Ministry of Love ay walang kinalaman sa love. Just to ano, ang trabaho ng Ministry of Love ay kapag nahuli ka ng thought police, eh kailangan ka i-correct. Paano? Ang tawag natin do'n, sa wika natin, torture. Sa wika nila, love. No? So, dinala sila do'n sa tinatawag na Room 101. Okay? Doon, they had to face their greatest fear. At yun yung gagamitin laban sa kanila para magbago yung kanilang, matanggal yung mga duda nila, tapos maging loyal sila. Sa Communist China ni Mao, ito yung tinatawag nating mga re-education camps. Okay? They will torture you until you will pledge loyalty to the party. No? Para hanggang sa matalo ka kasi hindi na dahil natalo ka sa isip, natalo na kasi yung damdamin mo, 'no. Natutunan mo dahil sa torture na mahalin si Big Brother. Now, that is a very, sparse, very, actually hindi 'to nagbibigay ng justice dun sa mismong kwento. You have to read later on 'no. Pero at least ito yung mabilisang, summary nitong 1984. At hindi ito ano, hindi ito kuwento sa pagtakas sa isang sistema.
ito ay kwento ng pagkatalo, 'no? Kasi this is not a happy ending story. At the end of the story, Winston and Julia will lose. At paano ka nga ba talaga mananalo sa isang sistema na lahat gustong kontrolin hanggang sa iyong isipan, hanggang sa kung paano ka maniwala, 'no? So now, that's the summary. Let us now go sa mga later on discuss natin paano siya ma-apply sa ngayon, 'di ba? So, balikan natin yung yung mga binanggit ni Russell kanina sa intro, 'no? Na yung tatlong slogan. Kasi itong tatlong slogan na binanggit ni Russell, war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Ito yung slogan ng partido na araw-araw ay kumbaga kung meron tayo sa gobyerno sa Pilipinas at sa mga schools na flag raising, tapos may panunumpa ka sa Watawat. Heto yun, kasama sa panunumpa sa Watawat dun sa 1984. Sasabihin mo itong tatlong to. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength, no? So, iano natin bawat isa, no? Kung makikita ninyo, lagi siyang parang hindi siya comfortable kasi kabaliktaran yun eh, 'di ba? War is peace, okay? Kasi laging may giyera, 'di ba? Nasa perpetual state of war yung mundo, no? So, in that sense, why is there always war? Dahil ba sa ideological differences ng tatlong super states? Pero actually, it's more on the control sa ekonomiya, no? At tsaka, kailangan mo, para magkaroon ka ng pagkakaisa sa bansa, kailangan mo meron kang common enemy, no? So, maybe this country A o country B, no? Ang tanong diyan, meron ba tayong halimbawa ngayon ng krisis na parang hindi pa natatapos o hindi na natatapos at ginagamit para bigyang katwiran yung patuloy na kontrol? We have to review. Baka mayroon ding not necessarily war na literal. Baka merong crisis na yun ang ginagamit na justification. And imagine, 1948 ito na isulat. And yet, if you try to read between the lines, yung gustong iparating ni Lennon, you can see figures. So all of this, hindi mo magamit yung exact words na gusto mo iparating eh. No? So what you do is you play, no? Although ang ganda nito, mas maiintindihan, mas ma-appreciate natin ito if we try to follow yung sinasabi ni Lennon and we try to apply it. You look at the case of the West Philippine Sea, no? Yeah. Good. Kasi yung ayan, tulad niyan yung Ministry of dugtungan ko lang yung Ministry of Love, no? Sa communist doctrine, meron yan silang self-rectification, no? Yung pagtutuwid sa sarili, pagtatasa ng sarili, parang gano'n. So parang yung act of contrition din natin yan eh, pero may gano'n, no? Tapos yun nga, you will be re-educated, re-indoctrinated. And pagbalik mo, yun na, wala na ulit giyera sa Basingse. Parang gano'n yung etong mga 'to, 'di ba? This is the genius of Orwell, describing in an artistic manner how society is being manipulated, no? Meanwhile, society shaping the minds of its citizens or its members. Okay, so yung second line nung mantra nila, kumbaga, nung state slogan ay freedom is slavery. So parang, freedom is slavery. Anong nito? Anong meaning nito? Yung mundo o yung bansa doon sa 1984. Lahat ng tao, they have the same TV, they have the same set of clothes, they have the same color of building, no? Imagine niyo yung mga lumang mga Soviet buildings na magkakamukha.
Gano'n. Kasi in that sense, illegal ang ang kahit na anong expression ng individuality. Kasi kailangan magpakain ng individual sa collective, no, sa common. So, communism, di ba? Common. So, in a way, although hindi siya parallel na one to one, yung debate natin, no, ano ba ang dapat na mas priority? Yung bang community, yung collective ba, yung collectivism ba na tinatawag o individualism, no? Which I think both of them are extremes na pagka individualistic ka lang talaga, kakainin ka ng ng hypercapitalism. Kung very collectivist ka naman, maging dictatorial ka na na communist, no. Although hindi siya one to one, pero doon ang gagaling 'yun. Kaya siya freedom is slavery. So freedom of expression, freedom of individuality, ang turo ng partido, no, that is slavery. So true freedom or yung talagang freedom na ay sumunod ka lang blindly sa anong tinuturo ng partido, no. The third one, the third line is ignorance is strength, no. Why? Because remember si Winston Smith ay mababang lang, opisyal ng pamahalaan. So may mga siya na hindi niya alam, wala siyang access. And also that is applied sa masa na they do not need to know everything. The best if you want to be happy, dapat wala kang alam. We can see that actually, no? Lagi natin pinag-uusapan, bakit ang baba ng education sa Pilipinas? Well, kasi yung mga nasa powers that be, they will benefit kapag mas bobo yung sorry, pero kapagka hindi well educated yung mga botante mo, madaling ng disinformation, 'di ba? Tsaka ng misinformation. Hindi mo kailangang rasonan yung iyong mga agenda, 'di ba? Kaya nangampanya ka. Hindi mo kailangan ng rason, kailangan mo lang may magsasayaw, mag-e-entertain ka ng konti, mangangako ka na mamimigay ako ng milyon-milyon sa inyo, maboboto ka, no? So, in that sense, ignorance is strength. 'Yun yung tinuturo sa kanila na magtiwala lang kayo sa aming mga na namumuno. Okey lang 'yan kung gusto niyo maging masaya, kung gusto niyo maging malakas, dapat mangmang kayo, 'no? Dapat manatili kayong mangmang. Dahil ang taong gustong magkaroon ng kaalaman, 'yan ay kalaban ng Estado. So 'yan yung tatlo, okey? War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. And kung titingnan mo yung tatlong slogan na yan, hindi siya contradiction lang, no, para for humor. Tini-train tayo na tanggapin itong mga contradictions, 'no, ng madalas hindi natin napapansin, ito yung tinatawag na double think, And kung mapapansin niyo yan lagi sa sa mga retorika ngayon sa mga bagong politika, 'di ba? Baliw na baliw tayo sa bago. So, bagong Pilipinas, nandito na ang pagbabago. Hindi, I mean without trying to attack, 'no, yung lahat halos ng politician, it's the same slogan, meron siyang newness. Kahit wala talagang magbabago. Pero yung kapag ikaw ay nagdadala nung sense na may bago, parang you you pose yourself as the savior of the people. Dito sa 1984 gano'n din 'tong slogan sa 'to, it's not meant to play with words, but to actually shape the mind of the people, 'no, na this constant war, this is what gives you peace, parang gano'n na kung hindi tayo makikipaglaban sa kanila, we will not be prosperous, hindi tayo magiging safe, gano'n. So it's peace, Digmang war is bayan. peace, 'di ba? Yung yeah, exactly, yang digmang bayan na 'yan ng mga NPA na
Kung hindi natin ito isusulong itong pangmatagalang pakikibaka sa kanayunan, hindi natin matatamasa yung dalisay na pambansang demokratikong revolusyon, National Democratic Revolution, na mas poetic 'pag mas madugo tulad nung Cultural Revolution ni Mao. Gano'n din na parang freedom is slavery kasi the more you think that you're free, the more na tinatali ka ng ganun, et cetera, et cetera. And ignorance is strength kasi nga buti pa yung mga walang alam, hindi sila namomroblema. Tayong mga kami na mga nag-iisip, problemado at hindi kami masaya. So, yung pagbabaliktad na ito, yung effect niya doon sa normal na tao, normal na citizen, ay okey pala, dapat pala, dapat ano lang ako. Kaya ngayon tamad na tayong mag-isip na, hindi sige na hayaan mo na ano maririnig mo sa Pilipino, hindi naman yayaman diyan. Sila naman yan, pangmayaman yan, 'di ba? Ito yun, ito mismo yun, ito yung genius ni Orwell na hanggang ngayon relevant sa atin. So sige, let's try to move. Yung binabanggit kanina ni Lennon, yung newspeak. Ito yung kinukuwento ko rin, yung pagpatay sa wika. Yung newspeak, ito yung official language ng partido, ng Oceania. Oceania ba? Para bawasan yung vocabulary taon-taon 'no, para hindi madagdagan. Kaya siya newspeak, bagong wika 'no, kasi ang objective 'no, kung walang salita 'no, na magde-describe ng isang idea, hindi na rin maiisip 'no, ng malinaw. Kumbaga kung walang magde-describe, hindi siya nag-e-exist yung idea. So, ito rin yung parang linguistic determinism na tinatawag. Shine-shape mo yung wika. Shine-shape ng wika rather, shine-shape ng language yung pag-iisip natin. Best example niyan, yung kinuwento ko isang beses na ang mga kapatid nating indigenous people sa Mindanao, yung mga Blaan halimbawa, wala silang concept ng mercy. At dahil wala silang concept ng mercy, wala silang language for mercy. Wala silang language ng mercy. So ang language nila ay Kamdom, means love. So kapagka Kyrie, instead na Lord have mercy on us, Panginoon maawa ka sa amin, Panginoon mahalin mo kami. Amo kamdom gami. So parang gano'n. Pero well, ibang ano 'yun, ibang application. Pero basically it's the same 'no, na dito kasi yung newspeak, it's sort of linguistic manipulation na to control the people. Kaya nga if you can see later on in history after 1948, yung mga heavy communist states, yung Cambodia ni Pol Pot, 'di ba? Bawal yung mga teacher. Tapos yun nga, lahat parehas ng damit. Panoorin niyo 'yan, The Missing Picture yata yung title niyan. So, the point is, tayo halimbawa bilang Pilipino din 'no, puwede pag-usapan kung paano nagbabago yung language natin. Konektahin natin halimbawa yung EDSA tas yung martial law. Depende siya kung kaninong nanggagaling na naratibo yun, 'Pag sinabi mong EDSA tapos jeepney driver ka lang, EDSA, kalsada lang talaga sa'yo. Pero pagka Marcos loyalist ka halimbawa, iba rin yung tama ng EDSA sa'yo. Pero kapag ikaw ay Maka-Aquino halimbawa, iba rin yung definition ng EDSA. So ito yung nagiging natutunaw, namamatay yung language. Namamatay yung meaning, namamatay yung yaman ng language 'no. Pero basically yung tumbok ng newspeak is to control yung language, number 1 as aligned sa kung paano siya dinedefine ng partido. So bawal kang mag-isip freely ng sayo. Yun ang point 'no. Katulad nga kay Pol Pot 'di ba, yung pagka-teacher ka nga wala ka na sa mabubura ka sa mapa kasi hindi puwedeng may ibang nag-iisip. Bawal ang free thinking, bawal ang new languages. Dapat kung ano yung binigay namin, ano yung aprobado at kung ano yung official definition, yun lang.
Kasi otherwise, you get some ideas and you'll rebel and detrimental yun sa parang gano'n. Yun yan, yung idea is to control language. Kasi we tend to think na language is just another small thing na innocent, no? Pero the idea is that when you control language, you also control later on the thought and the culture, no? Kaya sa Newspeak, imbis na lumalaki yung dictionary, lumiliit siya kasi binabawasan ng binabawasan. Kinokontrol ng kinokontrol. So halimbawa, ano lang 'to, tawag dito, silly example. So wag ninyong ilagay yung yung for many. Dapat for all kasi hindi maintindihan ng mga tao yung for many kasi babalik ka pa sa biblical language, eh. Newspeak 'yun, okey. So, isang magandang yun, example 'yun. So, punta tayo ngayon dun sa dalawa pang tema, yung double think. So, meron tayong newspeak, double think at yung thought crime, okay. So, double think, anong meaning nito? Yung double think, ito yung, hinihingi ng partido sa 1984, 'no, na kakayahan para magkaroon ka ng dalawang magkasalungat na paniniwala sa isip mo, 'no, na at the same time, pero naniniwala ka pareho. Kaya nga, war is peace. Two very separate, very, opposing things, pero pinaniniwalaan mo pareho, okey? Halimbawa, isang magandang halimbawa nowadays, sabihin natin 'no, na okey, so naniniwala ako dahil Kristiyano ako, naniniwala akong lahat ng tao ay may dignidad. Sila ay ginawa sa imahen at sa wangis ng Diyos. Pero at the same time, ako naniniwala ako na yung mga drug addict, mga hindi sila mga tao. So, okey lang na patayin sila. That is double think, okey? Dalawang magkasalungat, pinaniniwalaan mo at the same time, hmm? She-share ka ng Bible quote tapos magsasabi ka ng kasinungalingan, Alan Pita. So, 'yan double think. Thought crime sa 1984, ito ay yung pagka nag-isip ka, hindi mo sinabi, hindi mo kinommunicate sa iba. Sa isip mo lang, hindi mo pa ginagawa na kahit na na contrary sa paniniwala ng partido. So kung sinabi ng partido ay dapat ngayon ay, wala ng separation sa bathroom ng male and female. So common na dapat. Kahit hindi mo i-express yun, nasa isip mo na, "Hindi, parang hindi tama yun, At nahuli ka ng thought police, so sila ay pulis para sa isip 'no, hindi sa ginawa mo, sa naisip mo lang, 'no, krimen yun, huhulihin ka, 'no? And then the third dito sa ating discussion, yung telescreens. Now, 1948 sinulat ito. So, ang pinaka-mass media para kay Orwell ay yung TV, 'no? Kaya telescreens kasi mass media 'yan, eh. So, ang sistema dun sa 1984, yung TV, obliged kang panoorin sa umaga at sa gabi. Yun ay two-way. Napapanood mo yung TV, kino-consume mo yung content, yung balita ng estado, pero at the same time, yung TV set mo may camera na nakatutok sa'yo 24/7. Kaya alam din ng estado kung anong ginagawa mo sa loob ng bahay mo. So ngayon, although may nanonood man dun o wala, ikaw ay hyper aware na wala kang iyon ang pinaka nakakatakot, pinaka dystopian dito sa 1984. Wala kasing takas, wala kang privacy, 'no? Kahit nasa CR ka, merong malaking poster, "Big Brother is watching." 'Di ba? Laging may cameras. Now, nowadays wala na tayong kung TV screen, may mga TV pa rin naman tayo, pero I can say, although hindi equal, pero lahat ng natin, screens natin may camera, 'di ba? And then you have yung mga surveillance cameras na dati security cameras na mga CCTV. Ngayon, sa US pa lang kasi wala pa naman masyado sa Pilipinas yung mga tinatawag na flock cameras, yung nasa public squares na, yung katulad sa China na
may face recognition na tapos kuhanan nila lahat ng datas mo, 'di ba? Or rather data kasi hindi yun na yung plural pala, okey? So, may gano'n, may surveillance na, 'di ba? Pero ang interesting dito na I think we can ano, we can talk about yeah, we don't have telescreens katulad ng 1984, yung libro ha, hindi yung year. Pero have we become ano, victims, willing victims 'no, sa self-surveillance? Kasi bawat agree mo 'pag nag-register ka sa isang social media halimbawa, kokolektahin namin yung mga data mo, for ano lang, for statistics purposes. Bawat I agree mo, binibigay mo yung data mo sa kanila, 'di ba? Bawat pagbukas mo ng camera ng laptop mo, ng phone mo, yung phone mo, hawak mo lang yung phone mo, alam nito lahat kung gusto ninyong malaman saan ako nagpupunta, alam nito kahit na hindi siya naka-connect sa internet. Alam niya, nire-register niya, 'di ba? So, mayroon ng self-surveillance 'no? So, kung ginagawa na natin 'yun sa sarili natin, kapag inaayos natin kung ano yung sinasabi natin online, dahil lang baka ma-cancel tayo, 'di ba may gano'n ka na, para ka ng may, "Teka, how do I present myself online?" 'No? Magse-self-censoring ka na rin, 'no? We are also guilty dito sa tamang usapan, well, baka ka man kasi talaga ma-cancel tayo. So, magse-self-censoring ka na rin, 'di ba? Pero 'yun nga, na ano na, yung data natin nasa lahat na, ang dami ng may control. May privacy pa ba tayo? And asaan yung linya between yung legitimate na surveillance ng estado, kasi kailangan naman talaga, 'no, para especially kunwari magkaroon ng isang yung pinag-usapan natin last time, 'di ba, yung mga private chats ng mga extremists, 'no? Yeah, kailangan yung surveillance ng estado dun. Pero saan din yung linya na naghihiwalay dun sa privacy natin, 'di ba? So, I think yan yung ano, isa yan sa mga current day application nitong surveillance state na ng 1984. In fairness, sa Pinas, at least sa Pinas, Mm. matapang ang Data Privacy Act natin. So, in a way, diyan mo rin makikita yung healthy democracy, I guess, 'no, so to speak. Of course, every healthy democracy is subject to abuse of unhealthy democratic people. Pero tulad niyan, yung sinasabi mo halimbawa, 3 minute na you just surveil on anyone. Kasi matapang ang data privacy law ng Pilipinas. Just to ignite the discussion, 'no? Para naman din kasi to strike the balance na the danger din kasi with masterpieces like 1984 by Orwell, it has the strongest tendency to raise suspicion against security forces, which is valid. Valid. Why? The law also understands it. Sabi nga ng mga professors ko nung sumaglit ako sa UP Law. Because the state holds what you call the police power. Hindi yung PNP, but rather the power or the capability to enforce laws. Yung police power tawag dun, eh. So, the power to detain, to prosecute, yeah, police power. Ang interesting, 'no, dito sa natin, sa discussion natin ngayon is sa Pilipinas at least, thankful pa ako pare. Kasi I can say hindi tayo kasing lala ng ibang bansa na alam natin kung sino. Kasi dun talaga heavily surveilled ang sarili nilang citizens. It will cost you your life, your livelihood, your family, 'di ba? Dito, saan ka makakita ng
public school puwedeng murahin yung presidente. Di mo magagawa sa ibang bansa yan lalo sa mga nasa north natin. Murahin mo yung presidente ng North Korea halimbawa. Wala mawawala ka diyan. Murahin mo si president ng Russia or ng China, di ba? I mean, you will really suffer consequences. Dito halos mura-murahin lang yung presidente. And I'm not saying na ako ay ganito, politika ko ganun. But rather, alam mo yun, it also places me in perspective na okey din pala 'no, kahit papaano healthy yung democracy ng bansa. Hindi dahil puwedeng murahin yung presidente, but rather may gano'n ka pang leeway na may option pa yung offended party kung ililitigate ka o hindi, 'di ba? Sa iba automatic yun, talagang the harshest exercise of police power against you. So, some things we have to consider also. Kasi right lang din yun, eh. Although it's a basic human right, yung expression, peaceful assembly, religion, we had it easy. We are having it easy. And while other countries, while other brothers and sisters of ours are severely suffering from the lack of these things. It really puts us into perspective din na appreciate din, no? Appreciate din natin talaga. Anyway, sige, tuloy ko 'tong discussion natin, kwentuhan. So yung relasyon ni Winston at saka ni Julia, nabanggit kanina ni Lennon, hindi lang siya romantic but also political. Kasi yun nga, meron nga silang party couple and by the way, sa NPA may party wife, may party husband sila. So, basically somehow na medyo dahil nga partisan nga itong setting ng 1984, it's easy for us to relate with kung medyo may idea tayo how the Communist Party or parties across the world operates, no? So, bawal yung kanilang personal na connection, kasalanan yun sa partido. Kasi every connection must be controlled by the party. Kaya nga may party spouses sila. So, kung bawal ka ngang mag-isip ng taliwas sa partido, bawal kang mag-language ng taliwas sa kung ano yung approve ng partido, the more na bawal kang makaramdam ng kakaibang damdamin na hindi approve ng partido. Kaya bawal ka ma-inlove, no? So, unlike Winston, si Julia hindi siya ideological rebel. Wala siyang pake, wala siyang idea. Kaya mas gusto niya lang mag-go with the flow, 'di ba? Unlike si Winston kasi, kaya siya ideological rebel kasi he is painstakingly trying to understand. Ganito yung may ganitong instruction, ba't may ganitong memo? Nasa Ministry of Truth nga siya, no? Although lowest mammal siya dun. Ang tragic dito, ultimately in the end, they end up betraying each other. Talagang pinagkanulo nila ang isa't isa. So, ang thematic na reflection dito, the ultimate control of the party is not people and their operations, but their very loyalties, their very attachments, what they prize the most. Kaya nga yung sa Ministry of Love, yung greatest nila na torture material or hindi pala torture, love, Love. mechanism nila ay hindi pincers or martilyo o baril or what. Rather, yung the greatest fear of that human being. Because nandun dun magshe-shake lahat ng your loyalties, your attachments, your feelings, your love. That's the cruelty of the party. And if we think na we are very far from 1984 ni Orwell, well, let's think again, no? In every interaction that we have, kapag kasalungat natin ng politika o ng paniniwala ang isang
kababayan natin sa Facebook or somewhere, if we have that strong tendency to rectify them with a little bit of love, no? And if we succumb into the culture na 'pag ayaw mo sa isang tao, you want them harmed, no? People, ang daming nakakasuhan ng libel dahil diyan, yung sana ganito ang mangyari sa pamilya mo, sana mawian ka ng buhay, all these negativities. We are not far from 1984. Yeah, it is towards the end na nung katulad nung sinabi ko kanina nung sa Marino. So they joined si Julia at si Winston sa isang um, parang resistance group, yung The Brotherhood, no? Tapos meron silang handler, si O'Brien, no? Na double agent pala. Akala nila siya ay rebelde rin, siya pala ay thought police din. So because of him, nahuli silang dalawa. At dinala sila sa Ministry of Love, doon sa tinatawag na Room 101. Ito yung sinasabi ni Russell kanina na they had to betray each other, no? Kasi nga, ang pinagkaiba nila, si Julia is rebelling for rebellion's sake. Hindi niya kailangang unawain yung sistema. Si Winston, he was really obsessed. Bakit ganito yung sistema? Bakit ganito yung sino ba talaga tong si Big Brother? Ganyan, di ba? Pero both sila, nahuli sila, dinala sila dun sa room 101. This is a room kung saan ang torture o ang love, quote unquote, na ibibigay nila sa'yo ay yung pinakamalaking mong takot. At dahil alam ng estado kung ano yun, kasi nakikita nila lahat. Meron silang surveillance sa kwarto mo. May surveillance sila sa isip mo. Alam nila kung anong pinakamalaki mong takot. So because of this torture, they had to betray each other. Kailangan nilang ibenta ang isa't isa. It is a very idealistic for us to think na when we are being tortured, no, that we can become like, if you can, then very good, like the saints, no? Imagine this, na magkaroon ulit ng persecution, tapos sasabihin sa'yo, you renounce Christ o papatayin kita. Siguro sa una, lalo na kung papatayin ka lang, you can say, patayin mo ko. Pero kapag under torture ka na, you are suffering, I think most of us will fall and recant. No, okay. If you have watch yung The Silence, yung Silence, di ba? They have recanted, they have renounced Christ verbally. Well, yun yung ini-imply dun sa movie na verbal lang yung renunciation. You renounce Christ because of all those sufferings. And if you go back again dun sa Silence, yung pinaka mahirap na torture sa kanya dun sa pari do, hindi yung personal na torture sa kanya, kung hindi yung ipapanood sa kanya yung tino-torture yung iba, yung ibang mga Kristiyano, yung pinapatay sa harap niya, 'di ba? Lalo na nung nilunod yung kasama niyang missionary, 'di ba? Tapos ang sabi sa niya, "Okay, ire-renounce mo si Kristo o pagpapatuloy kaming papatayin namin 'tong mga 'to." Yun yung pinakamalaki niyang dun siya dun siya tumiklop. Kasi yung personal na suffering niya, kaya niyang dalhin yun. Pero makita niya mag-suffer yung ibang tao dahil sa kanya, yun yung pinakamalaki niyang fear. Ito yung ginagawa sa Room 101. Kung ano yung pinakamalaki mong fear, yun yung gagamitin laban sa'yo. So at the end, at ang tawag nila dito, again, yung newspeak, yung double think, ang tawag nila dito, this is love. We are doing this for you. No? Kaya nga yung pinaka dito, para tong boyfriend na na abusive. Yung hindi, binubugbog kita kasi mahal kita, 'di ba? Para sa iyo 'to. Ganon yun, pero ilagay mo sa state level. Okay? And ang pinaka nakakalungkot, kasi as I told you, this is not a good ending book. No, hindi siya happy ending. Hindi sila nagtagumpay laban sa sistema. This is a book of negativity. Natalo sila. Ang pinakahuling linya after ng Room 101, sumuko na si Winston.
taos puso na niyang tinanggap ang pagmamahal ng partido, ng sistema at kay Big Brother, 'no? Ito yung madilim na bahagi ng libro, eh, kasi hindi lang nalupig yung kaniyang katawan, eh. Hindi lang katawan yun, eh. Hindi lang din verbal, yung mismong kaluluwa niya napagod na, yung puso niya napagod ng mag-resist. So, sige na lang, tatanggapin ko na kung ano yung tinuturo ng partido, ano yung sinasabi sa atin ng ng mundo ngayon. Now, it is not necessarily na may party talaga. Baka may nagre-reign na ideological na pagka nagsabi ka ng gan'to, eh, ano ka, bigot ka, ka-cancel ka, 'no? So, dapat mo ng tanggapin na lang yon kung ano yung naghaharing ideolohiya ngayon, 'no? So, yan yung nangyari sa Room 101. That is why this book actually, it's not a book na babasahin mo para maging ma-entertain ka. This is a book that will really reveal to you a very grim reality, a very sad end. Kasi at the end of the day, yung bida ang natalo, hindi yung kontrabida. Again, it's a mirroring. Sumasalamin ito sa kasalukuyan natin, 'no? Sometime few years ago na kung ano yung finid sa atin maririnig mo yun dati, sinasabi, kung wala kang ginagawang masama bakit ka matatakot? Mm. Kaya ngayon yung mga trolls, every time you speak, freely, think freely, 'no, why? For example, you question things. Minsan kasi hindi naman siya aktivista, eh. Hindi naman siya aktivismo, you just question things. Tulad niyang halimbawa nasa kuwan ka, nasa pila ka na lahat ay pumipila tapos biglang may umuna sa'yo. 'Pag nag-question ka na, bakit ka umuna?" 'Di ba? Siyempre dati yung mga may delikadesa, yung mga nahihiya, "Ay pasensya na, saan ba ang dulo?" Ngayon, "Hindi, anak ako ni ganito, hindi kaibigan ako ni ganito, hindi ano ako nung may-ari, ganito ako nung mayor," et cetera. Gano'n din naman sa social media magko-question ka kapag dating sa mga desisyon ng estado na sa tingin mo, medyo alanganin yung karapatan mo at ang kabuhayan mo. Tatanong sa'yo agad ng trolls, "Bakit, adik ka ba?" So, adik is equals to dissent, 'di ba? Bangag ka siguro o kaya nabigyan ka ng malita. So, this is reflexive of our society also na either you die trying to figure it out, trying to fight against it, or you just die metaphysically because wala kang magagawa. Sila ang naghaharing uri, sabi nga nung mga ng mga mga, kilusan sa paligid-ligid. So, what is the application of Orwellian language in 3 points, 'no? 3 points na di-discuss namin ni Father Len. So, in Philippine history, that's 1, how we view Philippine history, how we appreciate Philippine history. Number 2, as Catholics, 'no, bilang mga Pilipinong Katolik. And number 3, yan, in our digital age, social media, cancel culture, and with all of these emerging newspeak na it's quite challenging actually. It's challenging to be a Filipino nowadays. Kasi hindi mo na alam kung sino ang Filipino. Dati nung sinabi ni Ninoy, "The Filipino is worth dying for, then everyone is Dilawan." Very minority yung Marcos loyalists. Now we have, so let's say, a balance, 'no, na okay, lumutang na ulit yung mga loyalista, then you have yun nga yung supporters ng dating Pangulong Duterte, so DDS daw sila, so DDS. Then you have yung Dilaw, you have the Pinks, 'no, you have the communists too na trying to immerse in the society. How do we apply yung
Orwellian language. Yung wisdom to prevent yung massive nga na growth ng Orwellian language as far as Philippine history is concerned. No, kasi nga ang dami na matalino ngayon, eh. 'Di ba sabi nga ni Lennon kanina dati ang balita, meron siyang delays. So, kung pumasok ka ng umaga malamang balitang malalaman mo yung panggabi, 'di ba? Ngayon wala, mag-open ka ng cellphone mo, alam mo na yung balita. Easy as that. Now, paano yun sa atin? Dati 'pag sinabi mong Marcos, eh, klaro yun, eh, 'di ba? Diktador, ill-gotten wealth. Ngayon, you have a different ano na, may remnants pa pero siyempre parang na-revise na din. When you speak of martial law, EDSA, people power, all of these things. I mean, we're not trying to promote anyone or defame anyone here. Pero, yun nga, yung the language, di ba? Yung torture. Walang gumagamit ng torture, di ba? Wala na gumagamit ng interrogation, eh. Ang gamit na ay interview. Wala na gumagamit ng interrogation. Ang tawag na ngayon ay custodial debriefing. Dati, war shock. Ngayon, post-traumatic stress disorder. PTSD. Kasi dati klaro yung mga words, eh. Di ba? Parang, sabihin mo, di ba? Interrogation. Interrogate ka talaga. Ibig sabihin, akusado ka, eh. Question ka, eh. Ngayon, custodial debriefing. Ini-interview ka habang ikaw ay nakadetine under custody. Ito, mainit-init sa mga nangyaring hearing sa Senado at sa House last year. Neutralization. Neutralization. Accordingly, parang neutralization daw ay in the strictest sense of the word is to prevent the enemy from doing any further action that will cause damage. You neutralize. Pero dito, anong understanding ng neutralize? Automatic, ipapadala ka sa kabilang buhay, di ba? Salvage. Yan ang greatest Orwellian language natin, eh. Salvage is to save. Pero dito, ang salvage, hindi ka nga kasama doon. Hindi ka na-save. Di ba? These are things, no? Yun ang akin. Sa'yo nun, ano bang ano mo dyan? Philippine history. Doon muna tayo sa point 1. Okay. Pero yung sinasabi mo, just to point it out, yan ay yung tinatawag na double speak. No? So it's a concept na galing kay Orwell, pinaghalo yung newspeak at yung double think, di ba? So newspeak, kinokontrol ng isang ideolohiya yung language. Tapos yung double think na magkaibang bagay dapat paniwalaan mo at the same time. So nagkaroon ngayon ng fusion niyan, tapos yung tatawag na double speak. Ito yung pagbago sa lengguwahe, sa wika, para hindi magmukhang, para mawala yung negativity ba, kahit na negative talaga yung meaning. Examples, bukod sa mga sinabi na Russell. Lay off. Ay hindi pala lay off. Pinaglitan na pala yung lay off. Ang tawag na ay downsizing. Pero ngayon, 'di ba may right sizing daw. So pagka tiningnan mo 'yon, tama lang kasi inaano lang nila right size pala, eh. 'Di ba? So parang positive na siya ngayon. O imbis na sabihin mo bombing, carpet bombing halimbawa, sasabihin mo servicing the target, 'di ba? So may gano'ng ambiguity, no, na papansin ka, no. So mayroon dito akong isang quote ni Orwell dun nga sa nabanggit ko kaninang essay, yung Politics and the English Language. Gusto ko lang din siyang i-cite. Ito sabi niya, "In our time, political speech and writing are largely the defense of the indefensible. Thus, political language has to consist largely of euphemism, question begging, and sheer cloudy vagueness. The great enemy of clear language is insincerity. Where there is a gap between one's real and one's declared aims, one turns, as it were, instinctively to long words and exhausted idioms." No?
May isang classic na ano, na reel yun, isang clip ng isang sitcom sa UK, pero matagal na yun, 90s pa yun. So, ang dun parang interview, isang politiko 'no, tapos interview. Tapos ang parang tanong ng interview, sabi niya, will you raise taxes?" Tapos ang sagot nung politiko ay "Because of the blah, 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 the economy," ang haba. Tapos sabi ulit nung "But will you raise taxes?" Tapos ang haba ulit. Sabi niya, "Will you raise taxes?" Paulit-ulit na gano'n, tapos ang haba nung sinasagot. Tapos parang nagalit na yung interviewer, tapos sabi niya, "Yes or no? Will you raise taxes?" Tapos sabi niya, "Yes." 'Di ba? Kasi gano'n yung ginagawa. Yun yung double speak 'no, galing dito sa Orwellian kaya yun tinatawag na Orwellian language. We try to pacify 'no, yung words para hindi mag-rebel yung mga tao. Imbes na sabihin, "We are rising taxes," 'no, sasabihin mo, "Hindi, ano yan, EVAT." Hindi mo sasabihin na na extra. Kasi nga value added tax na, eh. 'Pag sinabi mo pang extra, parang sobra-sobra na 'yun, 'di ba? Sasabihin natin, "Hindi, ano 'yan, EVAT 'yan," 'di ba? "Thank you, recto." Mga gano'n. So, that is double speak, 'no? Sabi ni Edward Herman, isang author din dun sa kanyang libro, yung Beyond Hypocrisy. The principal characteristics daw ng double speak ay ganito. What is really important in the world of double speak is the ability to lie, whether knowingly or unconsciously. Hmm? Hindi siya laging conscious. And to get away with it. And the ability to use lies and choose and shape facts selectively, blocking out those that don't fit an agenda or program. So hindi lang siya sa politika, sa advertising, sa lahat, 'no? And ito nga, yung pinag-uusapan natin, paano siya sa kasaysayan, paano natin siya i-apply ngayon sa sitwasyon natin, sa konteksto natin sa Pilipinas, 'no? We can see here yung yung konsepto ng historical revisionism na ngayon, yung mga alam natin dati na facts yun, 'no? Ngayon, parang pagdududahan na natin. Totoo ba na nagkaroon ng martial law? Baka naman kasi yun ang golden age talaga ng Pilipinas, 'di ba? O kaya yung iba sasabihin, "Hindi, baka inimbento lang yung baka pagdating ng mga Espanyol meron na talagang isang malaking kingdom na tinatawag na Maharlika." Historical revisionism yun. And then you have yung yung idea ng memory hole 'no, na magkakaroon na ng ayan ginagawa natin 'yan 'di ba wala ng history subject halimbawa sa high school. Kung a few years ago may mga tangangang sino ba yung Gumbursa? Ano ba yung nila, yung kanilang pangalan 'di ba, tapos iba yung may history pa nun sa high school, paano pa ngayon? Yeah. Now let's move on to being Catholics no, in this time and age. Pero ang akin, ang pinaka-Orwellian language na masasabi ko ay synodality. What is synodality after all? Kasi parang we use it as a punchline, we use it as a slogan, we use it as a battle cry, it's so multipurpose, talo pa yung cream na all-purpose. Parang yun ang sagot sa lahat ng sakit ng simbahan, synodality. May problem tayo sa doctrine, synodality. Problem sa mga clerical abuses against minors and vulnerable adults, synodality. May problema tayo sa finances, synodality. May problema tayo sa doctrine, sa liturgy, synodality. Tapos tanungin mo, ano ba ibig sabihin po ng synodality? We walk together. Hindi ba Johnny Walker din yun? Na parang hindi ko alam kung double think yan, double speak or new speak, pero yun the tendency, no, mind you, the issue of Orwell here is not actually the language games, no? It's not actually um uh that sense of control, but rather the strong tendency of totalitarianism of institutions. Kaya nga kahit sino pwede maging big brother eh. And those are indicators. So sinabi niya, nilatag niya doon, if re-education means something like this, if you have a thought police already, if
being too mainstream. If you go against the mainstream, you will face backlashes. These are indicators exposed by Orwell to also point out kung ano yung mga institutions natin na veering towards totalitarianism. Of course, the church, being the spouse of Christ, is free from errors. Pero being a human institution as well, governed, led by human beings, prone to error. And these human people prone to error. So, ba't kaya nababanggit? Kasi the mainstream, of course, is Vatican II. Kami ni Lennon, klaro-klaro sa amin. Wala kami issue sa Vatican. In fact, we promote the ardent study, the proper study, and the sound revisiting of these documents for enriched study to further deepen the theology behind it, to make it more understandable to the people. Because sadly, those who understand Vatican II are those who just created Vatican II. Di siya alam ng mga pobre. Now, you go to Iloilo, you ask the lola there what is the mass. Ay share niya sa'yo is TLM. Di ba? You go to the mahihiraps of the countryside ng bansa. So, from a very intellectual theology, he downloaded. And I'm not trying to accuse na totalitarian yung synodality agenda, pero if it seems na parang gasgas na yung synodality and walang bagong definition, walang bagong growth, no? Parang ginawa mo na lang siyang blanket na statement. It must be some kind of a dangerous precedence. Baka Orwellian language din yan. And how about, di ba? How about those sincerely pursuing the preservation of TLM? Di ba? You call them schismatics. Paano yung fully confessing their faith na wala namang intention to join certain movements? They love the Pope just as you do. Baka nga mas nagpe-pray pa sila sa Pope kaysa dun sa mga hardcore Vatican II fanatics. Are they schismatics? And that doesn't mean na hindi alam yung synodality. Kahit nga yung nag-compose ng synodality, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng synodality. Diba? So, yeah. Ayun, yun ang aking critique sa Orwellian language vis-a-vis the latest trend in the church. Ano ko lang to, kuro-kuro, opinion ko lang ito. And of course, I wish to be enlightened. It's not also na I don't intend to attack yung synodal doctrine din. Pero please, no? At least explain kung ano yung synodality kasi even the crafter of yung nag-coin ng synodality, hindi niya rin alam yung ibig sabihin ng siguro. Ikaw, Padre, I mean, para naman balance and patawarin mo ko if I have sinned. Yeah, actually, ang ipo-point out ko lang yung conscience. Pero mamaya yan kasi nagustuhan ko yung synodality mo. Kasi totoo yan. Everyone speaks of synodality, but different meanings. Wala talagang nakakaintindi. Ano ba talaga Yeah. yung synodality na yan. Tapos, ang isa pang pansin ko dyan, why it is very Orwellian, is that when you voice out, ngayon, halimbawa, we are voicing out a little bit of criticism. Biglang parang mga vultures, parang mga trolls, biglang magdadatingan yung mga kabataan nila nung 70s at 80s sasabihin sa'yo, na schismatic ka kasi against ka sa synodality, so automatic against ka sa Papa. Di ba? May ganyang may Teddy isang Bacantis ka. di ba? Mayroong pari na nakabireta tsaka fidelback na Roman vestment. Schismatic yan. Bakit yan inordain ng obispo? Tapos sabi nung isang pari na nagpapanggap na abogado, dapat yung mga ganyan, sinususpend. Orwellian yun. Kasi sinesensor mo yung hindi mo kapareho ng ideolohiya eh. Di ba? So, Yeah. tama, Sel.
That's true. Hindi lang estado yung pinag-uusapan natin. It can also Kaya be applied sa iba pang mga institutions like the church, no? And that is something na kailangan nating iwasan because that is not part of who we are, no? We are not a political party, a political reality. The church is the bride of Christ, no? So, iba yun, dapat nating iwasan yan. Pero comment ko lang yun doon. Ang ipo-point out ko talaga dito sa sa part na ito ng sa simbahan ay yung yung insistence ng simbahan sa freedom of conscience, no? Kasi nga ano ba ang konsyensya? Ang conscience ay ang boses ng Diyos sa loob-loob mo. Yun yung pinaka sagradong kwarto kumbaga kung saan ikaw lang at Diyos ang pwedeng pumasok. If we go back dun sa 1984, the fact na yung thought police, sila O'Brien, ay pinasok nila hanggang sa konsyensya ni na Winston, no? That is a crime in itself, no? That is a crime against conscience. So, ang sinasabi ng simbahan, we always respect the conscience of the person, no? We also have to form our conscience, 'di ba? Para marinig talaga natin yung yung boses ng Diyos kasi pwedeng maging rigid yung conscience mo, puwedeng lax, 'di ba? Kailangan natin ng healthy na conscience. Pero that conscience is still the voice that we should follow. Pag sinabi sa ng konsyensya mo na mali ito. Hindi yung, "Okey, mali ito sa isip ko pero dahil ayokong ma-cancel, hindi ko hindi ko iko-condemn." No, kunwari, divorce. Ay, marami sa mga kaklase ko dahil nasa isa akong Jesuit university, lahat sila mga liberal. So, kahit na alam ko na mali yun, hindi na lang ako magsasalita. Di ko sasabihin na against ako sa divorce. In that sense, kino-compromise mo yung konsyensya mo. Yun yung sa pagdating natin sa sa pananaw bilang bilang Katoliko. Now, mabilisan tayo, Sel. Ito naman, tingnan natin sa application natin sa Pilipinas, bilang Katoliko. Now let's sa modern world, no? We have social media, surveillance everywhere, tapos yung cancel culture na tinatawag, no? So umpisahan ko, no? Nowadays, we can say na meron tayong tinatawag na surveillance capitalism. Lahat halos ng produkto na ino-offer sa atin ngayon ng merkado ay geared para i-surveil tayo. Para bantayan tayo. Bibili ka ng yung robot na naglilinis ng sahig. Maganda yan kasi Roomba, hindi ka napapawisis Roomba. Kaso bakit may camera? Sabi nila, "Hindi kasi para makita niya kung saan siya pupunta." Pero may camera. The fact na may camera siya, ibig sabihin may layout na siya ng kwarto mo, nakukuha niya yung data mo, kung ano yung anong oras ka dumarating ng and this is not baka sinasabi ninyo napapraning lang ako, paranoid. nasabi yan, Hindi ka hindi. paranoia. Nag-aral ako ng ng marketing, digital marketing. Isa yan sa namin, subjects namin. Yung paano mo sa Google, kasi Google is an advertising company. Do'n talaga sila kumikita. Paano mo i-ano sa Google o sa Amazon man yan o sa Facebook. Yung, gusto ko yung ganitong tao, yung profile niya ganito, ganyan, tapos ito yung aking main market. Tapos ipakita mo sa kanya yung ads kapag umulan ng 3:00 ng hapon, 'pag pumunta siya sa ganitong lugar. Puwede mo yung gawin. Puwede mo yung i-ano mo, kunwari ide-define mo, okey ang aking customer A ay isang male, Filipino, age bracket 25 to 35. Siya ay nagtatrabaho sa public sector. Tapos sabihin natin na meron siyang kanyang monthly income ay around 35,000 to 100,000 a month. Tapos single siya, oh, puwede mo ilagay lahat. Tapos siya, ito ang kanyang mga fina-follow na mga puwede mo ilagay lahat. Tapos matututunan kasi 'yun ng algorithm kasi nga may data na yung algorithm sa'tin, eh. And the fact na kung pumunta tayo, lagi natin dala yung mga phones natin, nalalaman din ng phone sa'tin saan tayo pumupunta. Kaya rin din niyo napansin ang mga ads natin talagang naka-tailor sa'yo. Magpunta ka halimbawa sa isang coffee shop,
lagi kang mag-coffee shop, okey? Kahit hindi ka mag-search ng coffee shop sa phone mo, mapapansin mong may mga coffee shop kang ano, ads. Mga nakaraan ako, personally 'no, nung ako ay hindi naman nagse-search talaga na sa internet 'no, natagpuan ko yung camera na nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, yung analog camera. Tapos, well, nanonood din ako ng ilang mga videos pero hindi yung palagian. And then I just find out na yung ads ko sa Instagram puro na mga ano, mga cameras. Puro gano'n, Puro puro gano'n gano'n. na. May gano'ng ano, surveillance capitalism. Kasi again, if the app is free, you are the product. And especially yan sa social media. Dahil essentially, hindi yan gawang-gawa ni Mark Zuckerberg. Ano? Kaya siya yumayaman dahil sa data nating lahat, no? We are now becoming ano, part of the product na binebenta, no? And we give ourselves freely, di ba? So yan yung number one. Number two, napasok pa rin doon sa ano, sa surveillance capitalism. At the same time, yung problem na nabanggit na natin, I think nabanggit natin last episode, tapos kanina, is that the algorithm can become an echo chamber. Na kung ano lang yung kinukonsumo kasi nga gusto ka niyang manatili sa kanya, eh. So kung ano yung kinukonsumo mo, yun din yung ibibigay niya sa'yo. So ngayon, yung katotohanan curated na, 'no? Para kang pumunta sa isang museum na may tema. Kunwari modern art museum, wala kang makikitang ano dun, 'di ba, classical art. So gano'n din ang nangyayari kung nagko-consume ka lang ng puro political news ng isang partido, isang point of view. Yun ang papakita niya, ipapakita sa'yo. So ngayon nafo-form sa isip mo na ito yung totoo. Masama yung mga taong hindi naniniwala sa ganito, 'di ba? So yun yung aking ano dun. Ako, medyo ano ako diyan, medyo agree ako diyan sa, surveillance capitalism. Halos lahat, halos lahat ng bagay dito sa society natin ngayon, we are surveilled, no? Not necessarily by the state, but by almost everyone. Even the manner by which we conduct ourselves. Pansinin niyo, yung posts mo dapat Instagrammable. It's in your mind na regardless, walang Lennon Caranzo dun, eh, walang Anpantig doon, eh, pero 'pag pinost ko 'to, somebody is watching. So meron ka ng Big Brother complex sa isip mo. Everything you do, you present, hindi mo alam, eh. Somebody will consume my product. And lagi tayong gano'n, lagi tayong gano'n, no, lagi tayong gano'n, no. We have to do this because somebody else is watching. It's easy to blame the church and blame the school na, "Oh, Jesus is watching you." Sure. Most of the time, even Catholics, we even us Catholics, we no longer even care about Jesus anymore, seeing us in whatever we do. Mas nag-aalala pa tayo na may makakita sa atin sa CCTV or may makakuha sa atin ng video and it will cause scandal and it will destroy our names. And whether or not, 'di ba? What is our old catechism teaching us? If we do sin, if we commit sin, we are making the Lord cry. We crucify Jesus again. We no longer care for those things. Pero kapag sabihin mo, naku, baka mabidyohan ka at baka matulpo ka at baka ma-viral ka. So, at times, no, this Orwellian mental architecture tends to be of psychological deterrence for us na conscious. Eh, how about yung mga medyo walang pakialam doon? Kasi there are kinds of personalities who walang pakialam, they just don't care, 'di ba? And, ano yung quality ng life natin if we are so afraid of cancel culture? If we are so afraid na, "Ay, hindi na ako ganyan ako, in spite of myself, yan ang guilt ko, eh. Minsan nagko-compose ako ng napakahabang argument na philosophically founded, awa ng Diyos kahit papaano. Sasabihin ko, "Wag na lang, not worth the aggravation."
not worth murahin and awayin and pagbantaan. So, we make ourselves each other's thought police na if you find yourself sa mismong sarili mong Facebook page, unsafe ka to express yourself kasi somebody out there, isang tito mo, isang tita mo, o yung parents mo, iba relihiyon, ibang politika, or friend mo yung boss mo sa Facebook, no? Dahil inad ka and wala kang choice kundi accept. Or the other way around, no? Friend ka and you see the person is hostile. What kind of life awaits us if you are ruled by fear? And this is the totalitarianism of the heart. If you are ruled by fear. 'Di ba yun nga yung kay Winston, 'di ba? The success of the party did not rely on ending your life because you are a dissident, but to win over your heart. Okay. Eh, sabi nga in the words of Tatay Digong, wala na tayong magawa diyan. Parang bigay na lang sa China or whatsoever. Wala tayong magagawa. Yung yung defeatist na mentality na wala tayong magagawa. We just give in and we return to those old mentality na might makes right and justice is for the strong. Yan ang reflections ko dyan sa social media, cancel culture. Kaya ngayon tinan mo ano ang trends, no? Lately, no, I've been trying to study the business of social media marketing. Uso ngayon yung faceless interactions, faceless products, either purely AI generated or bakit? Kasi if you expose your face, 'di ba? Just like Levinas, 'di ba? You already expose your vulnerability. Now, if you remain mysterious and unreachable and you cannot easily be approached, tapos you interact, no, as if you are one step higher than the next user. These are remnants of this Orwellian architecture nga, no? Mental architecture, wherein there is a need for you to gain some sense of security for yourself, so as not to be ruled out by fear, so as not to be dominated by surveilling people or surveilling elements. Actually, medyo malalim at mabigat itong topics na to. I actually thank Father Lennon for introducing this topic because some point kailangan nating lumalim, no? Not only sa tamang usapan, tayo mismo na palalimin natin yung level ng ating balitaktakan, yung ating pagninilay, yung ating pagkritik. Doesn't mean you critique, just hate and you just want violence. At times we critique because it's the only way to move forward, no? I mean, try to imagine if lahat ng mga bayani at founding fathers ng mga estado agree lang at walang walang naging disagreements. Hindi mare-refine ng mga konstitusyon ng mga bansa natin, no? Kung walang mga ganong klase ng engagement. Gusto ko yung sinabi mo na nowadays sa social media, we tend to always think na I will do this kasi may audience ako. Meron tayong Yeah. creator mentality. Yung ay creator kasi ako. Ayan, 'di ba? So kinu-curate natin lahat. I remember the glory days, no, ng Instagram na ang ipo-post mo kasi nagkape ako. Post ko yung kahit pangit yung picture, 'di ba? O may nakita akong magandang poster, no. Ngayon pipiliin mo yung talagang dapat napakagandang composition, akala mo ng professional kang photographer, 'di ba? I'm guilty of that. Okay. So wala lang, yung authenticity lang, no? So parang nawala yung authenticity. And then we tend to think of ourselves as always, yan yung self-censorship dahil nga sa cancel culture. I think nagkaroon na tayo ng episode sa cancel culture, season 1, so 3 years ago. Maybe we have to subscribe kayo kung gusto ninyong mapag-usapan natin ulit yung cancel culture ng medyo mas malalim-lalim. Just a continuation of the last one, pero also with this fundamentation na nagpag-usapan natin yung 1984 na Orwell, and then yung double speak, new speak, no, double think, yung thought police, no, which
I think is hindi siya malayo sa reality natin as you have seen, no? And that is the sad reality. We can also have in the future an episode about naman dun sa teacher ni Orwell, no? Si Aldous Huxley at yung kanyang librong A Brave New World. Hindi ko pa nabasa, di pa ewan ko nabasa ni Russell, pero di ko pa nababasa so hindi pa muna natin ano yun. Pero ang pinagkaiba dun yung kay Aldous Huxley, ang control naman dun ay hindi not through fear but through the control of the heart, which is I think mas problematic, no. So anyways, kung nagustuhan ninyo itong ating usapang Orwell, usapang 1984 at gusto ninyo ng iba pang mga authors mapag-usapan, ibang mga libro, okay? Gusto ninyo kaming bigyan ng assignment ng kailangan namin basahin ni Russell para naman matuto kami magbasa ulit. Comment kayo, send nyo sa amin sa socials o kaya send ninyo sa email, no, sa tamangusapanpodcast@gmail.com. O punta kayo sa ating website, no, at tamangusapanpod.com. Tapos doon ninyo yan, uy, pag-usapan nyo naman yung ganitong libro, no? Pag-usapan nyo naman yung yung ano bang magandang libro? Yung mga libro ni Bob Ong halimbawa. Oh, go, sige. And then we can we can record an episode. So ninyong mag-guest pa nga, just tell us, no? You are always welcome. So again, maraming salamat po kung nandito pa kayo. Please like this episode, share it to your friend, rate us if you can kung saan man kayo nakikinig na platform. And as always, ito ang inyong paboritong background noise. Ito si Lennon At ito naman si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. 1984. Bye-bye!